Live mula sa GMA Network Center, 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kung ang Department of Health ang tatanungin, mas mainam na huwag nang i-anunsyo ang brand ng bakuna na ituturok sa mga bakunahan. Bunsod po yan ng mga karanasang pagdagsa sa ilang vaccination center ng mga gustong Pfizer ang maiturok sa kanila. Nag-aalala rin po ang DOH na baka dahil sa mga ganyang sitwasyon pakumalat ang sakit. Sa bakunahan sa Makati, may mala-digital tambiolo na namimili kung anong tatak ang bakuna na ituturok. Sagot yan ang lungsod sakaling may residenteng pihikan sa bakuna. Yan ang tinutukan ni June Veneracion. Ngayong may 3 brand na ng bakuna sa Pilipinas, may mga namimili na talaga ng gustong ipaturok sa kanila. Lalo na nang dumating ang Pfizer ng Amerika. Pero yan ang ayaw ng gobyerno. Yan po iniiwasan namin na pupunta doon magdidemand na ito ang gusto kong bakuna. Ang solusyon ng Makati LGU, isang computer program sa kanilang vaccination system na kung tawagin ay randomizer. Maihahalin tulad ito sa isang tambiolo kung saan ilalagay ang mga pangalan ng mga nagparehistro online. Mistulang pikit mata na pipili ng pangalan ng computer program. Sa simpleng salita, bunutan. Pipili kung sino po ang papasok sa Pfizer, papasok po sa Sinovac, and papasok po sa Astra. So technically parang bunutan po pero computer po ang bumubunot, hindi po kami. At ganyan nga ang nangyari kanina sa vaccination center sa Makati Coliseum. Dumating ang mga nagparehistro na hindi nila alam kung ano ang ituturok sa kanila na first dose. Doon lang nila nalaman na Pfizer pala. Mas maganda rin. Napa-tempo. I'm planning to travel to Europe because I have family there as well. And the only 4 vaccines approved in Europe are Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, and Moderna. So luck was on my side today. Kasabay ng mga naturukan ng Pfizer bilang first dose, ang mga bumalik sa vaccination center para sa kanilang second dose ng bakuna ng Sinovac. Wala naman daw silang panghihinayang na produkto ng China ang naiturok sa kanila. Ang meron, kunin na natin. Ang akin, nandiyan na yan eh. Paano kung may tumangging magpabakuna dahil ayaw niya ng vaccine na inilaan sa kanya? May karapatan naman po siyang umayaw. Yun nga lang po sir, ilalagay po namin siya sa deferral list. So kung hindi po natin masasabi kung kailan siya mababakunahan. Ang pwede lang piliin ay kung gusto ba na magpapabakuna sa karaniwang vaccination site o sa drive-thru. Simula bukas, magiging regular na ang drive-thru vaccination dito sa Makati tuwing Huwebes at Biyernes. 150 ang kayang mabakunahan dito kada araw. Kailangan lang magparehistro online para mabigyan ng schedule ang magpapabakuna. Bukas ang drive-thru vaccination center mula alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Kumpara po nung nakaraang mga araw kung kailan dinumog po yung mga bakunahan na gumagamit ng Pfizer, mas maayos na rin po ang sitwasyon ng pagtuturok sa Parañaque. Pero ang ibinibigay sa mga residente ay bakuna ng AstraZeneca. Nakatutok si Marisol Abduraman. Salamat, inuna kami mga senior citizen. Naging emosyonal ang 77 taong gulang na si Serafin Valenzuela matapos mabakunahan kanina sa loob ng isang mall sa Parañaque City. Ay, thank you. Salamat po. Matagal daw kasi nilang hinintay ng asawang si Cecilia, 73 years old, ang araw na mabakunahan sila. Sinuong daw nila ang mainit na panahon, mabakunahan lang. Kabilin-bilinan daw ng anak nilang nurse sa Amerika. Kung meron pagkakataon, any kind, grab it. Inalamang sila Mang Serafin at Aling Cecilia sa pumila kanina para sa first dose ng kanilang bakuna. Hindi tulad sa sitwasyon ng nakarang araw. Kanina, maayos ang sistema para sa mga magpapabakuna. Pero ngayon, hindi na Pfizer, kundi AstraZeneca ang gamit na bakuna. Aminado ang Parañaque City Health Officer na hindi kasing dami ang nagpunta ngayong araw kumpara nung Pfizer ang itinurok. Meron kaming mga vaccines na choice talaga ng tao. Sayang nga kasi yung mahal nating presidente, ang sabi niya, wag na sanang pumili ng bakuna. Unfortunately, I guess talagang ang ating mga kababayan, talaga sila, pumipili talaga din sila. Si Richelo Zamora, aminadong option niya ang Pfizer pero pumila na rin kanina sa AstraZeneca. Pero kung ano yung readily available, we go buy it.
we're okay with it as long as we get vaccinated. Sa mall naman na ito na dinagsarin kahapon ng Pfizer ang binabakuna, wala na raw gaanong tao ngayong ang AstraZeneca na ang ipinapangbakuna. Ayon sa Parañaque City LGU, mahaba-haba pa ang proseso para ma-meet ang 70% herd immunity sa lungsod. Sa senior citizen na nga lang daw, out of 70,000, 20,000 pa lang ang nababakunahan. Parating pa lang yung ating mga vaccine Kasi wala pa ho tayong sufficient vaccine po ngayon. Sa ngayon, nasa 47,000 na raw ang nababakunahan sa Parañaque City. Malayo pa ito sa 500,000 na target ng lungsod. Pero ang nakatutuwa raw, ayon sa Parañaque City Health Office, hindi na nila kailangan pang mangumbinsi dahil ang mga tao na mismo ang nagpupunta para magpabakuna. Ang apela lang nila, huwag nang mamili ng bakuna dahil importante raw na mabakunahan. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Sa Cebu, sayawan ang ginawa ng ilang nagpunta sa isang establishmento roon. Napag-alaman ding nag-ooperate ito bilang nightclub kahit iba ang kanilang permit. Nakatutok si Cedric Castillo. Nitong Biyernes lang kuha ang videong ito sa nightclub na Clubholic sa Cebu City. Masaya pang nagsasayawan ang mga tao na tila ba walang pandemya. Maraming tao sa loob at nalabag na ang social distancing. Nasa ilalim ng Modified General Community Quarantine ang Cebu City, kaya mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagbubukas ng mga nightclub at bar. Dahil dito, naglabas ng show cause order ang Cebu City Business Permit and Licensing Office o BPLO laban sa Clubholic. Pinagpapaliwanag ang may-ari ng lugar na ang permit pala ay mag-operate bilang resto bar at hindi bilang nightclub. Nahaharap sila sa mga reklamong paglabag sa minimum health protocols, hindi pagpapatupad ng social distancing at pag-operate bilang nightclub kung saan hinayaan ang customers na sumayaw. Sinuspindi rin ng BPLO ang special permit ng Clubholic hanggat hindi ito nagko-convert bilang resto bar. Suspendido rin ang permit nito sa pagbebenta ng alak. Sabi ng Department of Health, Central Visayas, mahigpit na ipinagbabawal ang mass gathering. That's a big no-no. Although we are in MGCQ, we should not, because even in an MGCQ, so there has to be finding that very thin line of balance between maintaining our health protocols, making sure that we also open up slowly our economy. Sa Facebook post naman ng Clubholic, sinabi nitong susundin nila ang rekomendasyon ng Cebu City LGU at sisiguruhing maghahanap ng mas maayos na paraan para masiguro ang kaligtasan ng kanilang mga customer. Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras. Nawi sa paninikit ang pa-meet and greet ng kilalang vlogger at content creator na si Tony Fowler. Nabaliwala kasi ang health protocol sa dami ng pumunta sa pagtitipon. Nakatutok si Dano Tingkungko. Hi mga best ko! This is Mommy Oni, your single mom. Kilala sa social media ang vlogger at content creator na si Tony Fowler o Mami Tony sa kanyang fans. May mahigit 5.5 million subscribers na nga siya sa YouTube at umani na rin ang milyong-milyong views sa kanyang mga video. Isa sa mga most watched video sa kanyang channel ang TikTok entry nila ng anak na si Tyronia na may mahigit 10 million views. Bukod sa pagsasayaw, kinaaliwan din online ang content niyang mga pranks. Ay, braid na lang kita. Iniyan, B. Huwag mo na lalagasan! Sa isang vlog nga niya nung nakaraang buwan, kinalbo pa siya ng isa niyang kaibigan. Pero hindi na lang sa pagbablog at gaming content ngayon nagiging abala si Tony dahil pumasok na rin siya sa online business kasama ang kapatid na si Marie. Sa isang poster na ito nga, inanunsyo ni Tony na meron siyang meet and greet para sa kanilang online palengke sa Cubao, Quezon City. Kahapon ang nakatakdang petsa ng meet and greet, pero ito ang naging tagpo kagabi. Tiniketa ng mga pumunta dahil sa dami nila na baliwala ang social distancing.
Aminado naman si Tony na hindi sila nakipag-ugnayan sa barangay para sa gagawing gathering. Nagpa-reserve po kami ng para sa 50 na tao lang maximum. Hindi po namin expected na dadami po yung mga tao sa labas. At ang pagkukulang po kasi namin na nangyari na gusto po namin i-admit, hindi po kami nakipag-ugnayan sa barangay at saka sa task force disiplina. Sa labas lang din daw nagkagulo pero sa loob ng mismong venue ay nasunod pa rin ang health protocols. It just so happen nga po na hindi po talaga sila na-control sa labas. Pero yung lahat po nakapag-reserve, controlled naman po. Muling paalala naman ng task force disiplina, dapat ay limitado lang sa 10 tao ang pagtitipon-tipon. Bawal ho talaga ngayon, lalo yung social gathering. Sa ngayon, ano pa rin ho tayo sa COVID dito sa Quezon City, may tayo. So, ginawa namin para makalis sila lahat. Pinatigitan ho natin sila ng health protocol lahat. Pinatawa ng tig 500 pisong penalty ang mga tiniketan. Sinagot naman ito ng magkapatid na Fowler. Sakaling may magpositibo naman daw sa mga nagpunta sa meet and greet at kinailangan mag-contact tracing. Kung dito po nang galing, of course po, magiging responsible po kami sa mga ganun klase po. Kasi kami po yung nagpa-event po ng ganito. Gayunman, humingi rin ng public apology si Tony. Gusto lang po namin din mag-explain at humingi ng public apology at maging pangit na halimbawa para hindi po gayahin ng ibang social media artist. Dano Tingkong, Nakatutok, 24 Oras. Kung hindi darating ang bagong alokasyon ng mga bakuna sa Dasmariñas sa Cavite sa Biyernes, wala na raw silang maituturok sa susunod na linggo. Dumarami pa naman ang mga gusto nang magpabakuna sa lungsod. Nakatutok si Salima Refran. 91 anyos na si Edita Veluz, ang pinakamatandang nabakunahan ngayong araw sa Francisco Barzaga Elementary School sa Dasmariñas City, Cavite. Dating empleyado ng Food and Drug Administration si Lola Edita, kaya wala raw siyang alinlangan na magpabakuna. Maganda yun sa atin dahil tumatanda na tayo, gusto natin lumakas pa, humaba pa buhay, mag-enjoy pa. Marami ring ibang senior citizen na nagpapaturok, pero maayos naman ang pila at hindi siksikan. Nasa 60,000 ang kailangan mabakunahan na seniors. Kinakailangan meron kaming safeguard para sa sarili namin. Diba? Protection to talagang kailangan namin. Lalo na sa edad kong to. May feel na talagang kailangan ko to. Dati raw may vaccine hesitancy pa sa mga taga Dasmariñas. Pero ngayon, ayon sa LGU, marami na raw ang gusto magpabakuna. 21,321 na ang nabakunahan. 4,354 dito ang nakatanggap na ng second dose. AstraZeneca at Sinovac lang ang tinuturok sa lungsod. 21,068 na ang rehistrado online para magpabakuna. Pero ang problema, kulang na kulang ang supply ng bakuna. 1,200 lang kada araw ang nababakunahan sa Dasmariñas. At kung walang dumating na alokasyon mula sa DOH sa Biyernes, wala nang ibabakuna ang LGU sa susunod na linggo. Alam naman namin na ang bulk ay dinadala sa NCR kasi yun talaga yung kumbaga sentro. Tapos, pero itong plus kasi, itong Calaverzone, ay marami rin kaming kaso. Kaya sana, kahit papaano, dagdagan din yung allocation na ibinibigay sa amin. Kasi yung mga tao sa amin, mga Caviteño sa amin, Dasmarineño, gusto na rin talaga nilang magpabaksin. Kasama sa NCR Plus ang Cavite. Sa datos na nakalap ng GMA News Research as of May 18, 2021, nasa mahigit 5,000 ang aktibong COVID cases sa Cavite. Kaya tumataas ang kaso namin dahil yung mga taga sa amin nagtatrabaho sa Maynila. So natatransfer sa amin, natatransmit sa amin yung mga kumbaga nagpa-positive doon na nagiging uuwi sila dito sa amin tapos hanggang nahawa na, hanggang dumadami na. Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras. Mahigit 300 na po ang bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Palawan. At kasabay ng pagdami na yan ang dagdag ding pagod ng mga medical frontliner nila doon. Pero sa halip na umayaw, idinaampa ng ilan sa kanila sa sayaw. Narito ang pagtutok ni Oscar Oida. Napaindak sa tuwa ang Palawan nurse na si Shaira Garfield at isa pang kasamahan habang naka-duty sa ospital ng Palawan. Nabalitaan kasi nilang umigi na ang lagay ng isa sa kanilang COVID patient. Sobrang happy kami sir that time kasi nag-verbalize yung doctor on duty na possibly for trans out yung patient to post-ICU. After that,
growing saya namin talaga, sir, kasi nga yung pagod mo ba parang na-paid off siya. Sa dami daw kasi ng mga pagsubok na kinakaharap nila bunsod ng pandemya, madalas sa pagbuti ng kalagayan na lamang ng kanilang mga pasyente sila humuhugot ng inspirasyon at lakas. Ang video nilang ito sa Facebook, umani ng maraming likes at views. Yun nga lang, kung may natutuwa, meron din naman daw ganon-ganon na lang kung mangutya online. Minsan po kasi may mga patients po kami na hindi nila naiintindihan yung process, hindi po nila naiintindihan kung ilan ang patient na. Kasi po sa hospital namin, yung sa isang ward, parang 1:10. May mga patients po kasi na hindi na-attend agad ang yung mga mga needs, especially kasi hindi naman wini-weigh po kasi namin yung pag-attend ng needs ng mga patient emergency. Kaya kamakailan, nag-post ng kanyang hugot sa FB si Shaira. Mga litrato nilang hapong-hapo na sa pagsiservisyo. Ang isa pang araw nilang kasamahan, halos himatayin na sa kaka-revive sa pasyente. Sa panahon kasi po ngayon, sir, sensitive po talaga lahat ng healthcare workers. Kaya konting lang, nati-trigger kami kasi sa pagod na rin siguro. So as much as yung naiintindihan po kayo namin, yung mga patients namin, yung kung paano kami mag-empathize sa kanila, magbigay ng yun lang din po siguro yung hiningi namin in return. Kahit yun na lang yung pakonsuelo nila. Kung sa bagay, hindi naman talaga biro ang pinagdadaanan ngayon ng mga frontliners sa Palawan. Umabot na kasi sa 1,022 ang naitalang nagpositibo sa COVID-19 doon. 372 dito ang active cases, habang 8 na ang namatay. Sa kabila ng mga pagsubok, wala naman daw balak sumuko ang frontliner na si Shaira. Ang sana nga lang daw, magtulungan na lang po tayo kasi kahit sa konting bagay lang, konting niyo lang po sa mga safety protocols natin, konting cheer up nyo sa amin, like grateful kayo sa amin, pagiging grateful, nakakagaan na po yun ang loob namin. Parang nakakawala na rin siya ng pagod. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Dati na po nating kinilala ang mga health worker bilang mga bayani ngayong pandemya. Pero sa sumiklab na sunog sa Philippine General Hospital, pinatunayan ng mga doktor, nurse at iba pang kawani ng ospital na higit pa sa pagseserbisyo ang kanilang kabayanihan. At yan po ang tinutukan ni Athena Imperial. Mula sa sunog na sumiklap mula sa bahagi ng Philippine General Hospital nitong linggo, lalong nagningas ang kabayanihan ng magigiting nating mga medical frontliner. Ang pediatric nurse na si Catherine Macababad, walang pag-atubiling binuhat ang mga sanggol sa Neonatal Intensive Care Unit o NICU. Kasama ang iba pang nurse at mga doktor, ibinaba nila sa open area ang mga sanggol. Inuna raw nila yung mga hindi kailangan ng oxygen tank para makahinga. Nag-sink in talaga na halos kalahati ng pasyente po namin, halos kalahati ng 35 po, ay nakakonekta sa oxygen at ventilator na iwan sa taas po. 5 beses daw silang nagpabalik-balik sa NICU. Paisa-isa na lang po ang kaya namin ibaba dahil kailangan po namin silang i-manual ventilate po kasi po nakakonect sila sa ventilator. So tinulungan po namin silang huminga through ambu bagging. Pang-5 po, yun po yung pinaka nakakatakot talaga po, ma'am. Kasi po namatay po yung oxygen, yung source oxygen at wala pong kuryente. Kahit tensyonado ang mga tagpo, siniguro raw nilang walang baby switching na mangyayari. Yung pangalan nila sa incubator at pangalan nila sa mga cribs nila, dinikit na rin po namin doon sa diaper nila para po makita po kaagad ng pangalan ng baby po. Si Albert Villegas naman, na porter sa PGH Nursery at NICU, gumawa ng paraan para maibaba ang mga crib at oxygen ng mga sanggol mula sa ika-4 na palapag ng gusali. Siyempre ma'am, step by step, talagang alalay lang. Tapos yung mga crib, pinagpatong-patong ko, pinatong sa ulo ko, bali 5 crib na pinatong ko yon sa ulo ko, binaba ko from 4th floor to ground floor. Sa ika-4 na tangkang pagbalik sa gusali, zero visibility na raw dahil sa kapal ng usok. Pero pinilit pa rin daw niyang pumasok para kunin ang breast milk ng mga sanggol.
Awa ka talaga, yung iyak lang ng mga bata talaga, maantig ka. Dahil alam na alam mo, ang mga bata, mga sanggol, pag umiyak, gutom. Si Dr. Jing Talan, isang pediatrician, hindi raw malilimutan ang nasaksihang bayanihan ng mga kapwa-doktor, nurse at mga pasyente at kani-kanilang bantay. Parang instantly, biglang alam na ng mga tao yung mga gagawin nila. May mga vest doon na may malaking pocket. So there was one senior resident, pinasok niya isang premature baby doon na nakatubo, may dala lang siyang ambu bag para siyang balloon na binabag niya para maibaba yung baby. Ito pong serbisyo na ginagawa ng mga doktor, ng mga nurse, ng mga tao sa ospital, sa PGH, maging sa ibang ospital, mga clinic, health center, nangyayari po ito araw-araw. So kumbaga yung sunog na nangyari, nagilang po itong oportunidad para makita ng lahat na yung mga healthcare workers natin talagang nagsiservisyo sa mga pasyente, sa mga kababayan natin. Athena Imperial nakatutok, 24 oras. May panawagan po mga simbahan, payagan na raw na magsimba sa loob ng mga simbahan yung mas maraming tao. Narito naman ang sagot po ng mga mayor ng Metro Manila, yung Metro Manila Council. Tinutukan po yan ni Marie Sumali. Dahil Baclaran Day ngayon, maaga pa lang nagtungo na sa Redemptorist Church sa mga deboto ng Ina ng Laging Saklolo o Our Mother of Perpetual Help. 10% pa lang din ang kapasidad ng simbahan ang pinapayagang makapasok kahit nasa mas maluwag na GCQ ng NCR+. Ang pamilya aumentado galing pang Pampanga pero sumadya sa Baclaran Church para makapagsimba kahit di siguradong makakapasok sa loob ng simbahan. Iba pa rin po yung papasok ako sa loob ng simbahan para mananampalataya. Kasi po, mas po nabibigyan po ako ng lakas na loob nun para po, dahil po sa nangyayari ngayon na kumapit po, ganon, para po hindi mawala po sa akin yung faith na nandyan lang po si Lord para sa atin lagi. Sa kabila ng mahigpit na health protocol sa buong maghapon, tuloy-tuloy ang dating ng mga deboto. Kaya ang rector ng Baclaran Church may panawagan na sa IATF. Marahil ay maganda na ding pagkakataon nga ito na dagdagan ang papayagan natin na pumasok sa mga simbahan. Sa tagal-tagal na ito ng pandemya ay marami ng tao ang nanghihina, marami ng tao ang nangangailangan ng pag-agapay. Ayon kay Justice Secretary Menardo Guevara, nakaligtaan lamang daw na itaas sa 30% ang kapasidad sa mga simbahan. Ngayon nasa GCQ na nga ang NCR+. Handa naman daw itong pahintulutan ng Metro Manila Council. Majority ng consensus natin ay pumapayag sa 30%. Kasi yan din naman yung original na GCQ guidelines policy before. Lahat pumayag lahat. Pangako naman ng simbahan, mananatili pa rin naman yung mga pagpapatupad ng protocol sa simbahan, lalong-lalo na ngayon na medyo lumalala itong paglaganap ng coronavirus. dahil recommendatory lang ang pwedeng gawin ng Metro Manila mayors, nakasalalay pa rin sa IATF ang desisyon at direktiba kung talagang pahihintulutan ng itaas sa 30% capacity ang mga religious gatherings. At ngayon nga ang araw nakatakdang magpulong ang IATF kung saan isa raw ito sa mga bagay na posible nilang talakayin. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Kung sa ibang lungsod, bawal po yung choosy. Bawal po yung mga namimili ng bakuna. Bay sa Marikina po, pwede raw mamili. Yun nga lang, kailangan nyo maghintay kapag naubusan ng supply. Tumutok dyan si Maki Pulido. Dahil metikulosong paghahanda at sensitibo sa temperatura, nakabukod ang vaccination site ng Pfizer sa Marikina Sports Complex. Hindi agad ni-roll out ng Marikina ang supply nila ng Pfizer dahil hinanda muna nila ang lugar na ito na para lang sa pagtuturok ng Pfizer vaccine. Bukas ay magro-roll out na tayo. Nireview natin mabuti ang protocol. Hinintay natin ang approval ng National Vaccination Operation Center ng Department of Health dahil may protocol dapat sundin. Di tulad sa ibang vaccination site ng Pfizer sa ibang syudad sa Metro Manila, naka-aircon sa loob ng makeshift structure na ito. Kailangan kasi mapanatili ang 25 degrees Celsius na temperatura ng vial hanggang sa maiturok ang laman nito. Ininspeksyon na ito ng DOH sa dry run kaninang umaga. Kasi di ba ang Pilipinas ngayon, lalo summer, di ba ang init-init, Pfizer vaccine cannot withstand that. Kailangan ambient temperature at least 25 degrees, no? Oo, room temperature.
O kaya, sabi ni Dr. Amelia Medina, dapat maturok ang laman ng Pfizer vaccine vial sa loob ng 6 na oras. Kung hindi, kailangan na itong itapon. Ang ini-ensure lang natin, kaya naghahanap tayo ng malamig na lugar, is baka yung na-dilute natin na bakuna ay hindi po natin maubos kaagad. Kaya kailangan natin ng isang lugar na malamig. Sinovac, AstraZeneca at ngayon Pfizer ang naka-roll out sa syudad. Sinabi na ni Pangulong Duterte na dapat huwag mamili ng bakuna. Pero sa vaccine registration ng Marikina, pwedeng i-check kung anong bakuna ang gusto mong ipaturok. Kung walang supply, maghintay. Hanggang matanggap namin marahil yung bagong guidelines na hindi makakapimili ay bibigyan pa rin namin ng pagkakataon ang mga taong makapamili. Si Domingo de la Paz, 70 years old, kaya't category A2, sadyang hinintay ang Pfizer vaccine. Naniniwala na ako na lahat ng bakuna magaling. Pero siyempre, may karapatan man tayong pumili. Ito ang ilang ulit ng sinasabi ng mga eksperto. Lahat sila will protect you 100% from having a severe episode of COVID-19. Maki Pulido ng Katutok, 24 Oras. Binakunahan na rin kontra COVID-19 si Vice President Leni Robredo. Ayon sa post niya sa Facebook, sa Pinyahan Elementary School sa Quezon City, nagpabakuna si Vice President Robredo. At unang dose ng bakunang AstraZeneca ay binigay sa kanya. Kasama raw siya sa A3 category, pati na ang 17 taga-Office of the Vice President na kasama niyang magpabakuna. Sabi ni Robredo, May 13 nang mag-book siya sa Quezon City protektado site sa pamagitan ng Easy Consult. Organisado at maayos naman daw ang naging sistema kanina. Hinihikayat din niya ang publiko na magpabakuna na para maging protektado laban sa COVID. Napaanak sa bangketa ang isang locally stranded individual. Mabuti na lang at hindi nag-atubili ang isa pang babae na alalayan ang mag-ina. Panoorin niyo po ito, maganda po ito. Ang kwento ng pakikipagkapwa-tao na tinutukan ni Jonathan Andal. Malakas raw ang iyak ng bagong silang na sanggol ng kargahin ng Pasay Rescue, isa sa mga paunang senyales na maayos ang kondisyon ng sanggol. Ang nanay naman ng bata, hinang-hina matapos manganak sa bangketa ng Macapagal Boulevard. Nadatnan po namin, nakalabas na po yung baby. Medyo bluish na ang ulo, tinapik ko lang po yung paa para umiyak. Talagang kung makaiyak, talagang parang galit na galit. Pero bago dumating ang mga rescuer, may nauna ng tumulong sa mag-ina. Si Apple, anak ng isang kumadrona at sa naturang bangketa rin pansamantalang nakatira. Pag-iring niya, tinulak ko, lumabas yung ulo. Hininto niya, naipit yung leg. Sabi ko, naku, wag ganyan. Sabi ko, ituloy mo. Sabi ko sa kanya. Sige, alam ko kasi parang napagod na siya sa kaiiri. Pag-ibilang ko ng 3, tinulak ko na ulit yung bata. Yun, pagtulak ko, lumabas na lahat. Tsaka yung bata, mataba, ang laki, kaya nahirapan din siyang iiri. Ayon sa Pasay Rescue, isang LSI o locally stranded individual ang nanay ng sanggol na si Julie Baida, 28 anyos, taga Iligan City. Sabi ni Apple, 4 na araw na niyang nakikita si Julie na natutulog sa bangketa kasama ang mister nito. Hindi raw sila magkakilala at hindi minsan nagkausap. Pero nang marinig niya kagabi ang sigaw ng ina na nagsisilang ng bagong buhay, agad siyang tumakbo at umalalay. Kasi nanay na rin po ko eh. Alam ko mahirap yung naglilabor tsaka nanganganak, lalo na dito sa labas. Dinala sa Pasay City General Hospital ang mag-ina na maayos na ang kondisyon ngayon at cleared for discharge na ayon sa direktor ng ospital. Sagot na ng Pasay LGU ang hospital bills ng magnanay. Tutulungan din daw nila ang mga itong makahanap ng pansamantalang matutuluyan at sisikaping asikasuhin ang pag-uwi sa probinsya. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Nakita niyo na, Mel, Vicky? Ano? Kung maraming Pilipinong pasaway at makulit, di hamak mas maraming Pilipinong ganyan. Mismo. Ha? Marunong magpaanak. Hindi talaga tayo naubusan ng ganyan kwento. Marunong magpaanak. Uwi na. Marunong maswerte. Hindi maswerte Hindi. kahit marunong magpaanak. Oo, tama. Yung magpakawang gawa. sige. Yung mabait Sige. sa kapwa, matulungin. Marami talagang ganyan. Ayun nako, Sige. uwi na po kami. At yan ang pabalita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Baka mapaanak Ako po pa si ito. Vicky Morales. Ako po si Mike Enriquez. Buong puso
uso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita. Nakatutok kami 24 oras.